Hindi bababa sa 3 ang nasawi ng anurin ng rumaragasang tubig sa Davao City. Nalubog din sa baha ang iba pang bahagi ng Mindanao at Luzon dahil sa malakas na buhos ng ulan. Nakatutok si Darlene Kai. Gamit ang lubid, maingat na tinawid ng ilang taga-Magpet Cotabato ang rumaragas ang ilog sa Barangay Doles. Ayon sa uploader ng video, maayos pa ang panahon nang naligo sila sa ilog. Pero bigla umanong tumaas ang tubig at nagkulay tsokolate. Ligtas naman silang nakatawid. Ganito naman katindi ang ragasan ng baha sa ilang bahagi ng Norala, South Cotabato. Umapaw rin ang mga sapa kaya nalubog ang mga palayan at kalsada. Binaha rin ang ilang bahay. Sa Sultan Kudarat, perwisyo sa mga motorista ang malalaking batong humambalang sa kalsada. Kwento ng ilang residente, sinundan ng pagguho ng lupa at mga bato ang pagbuhos ng ulan. 6 na barangay rin ang binaha kabilang ang mga taniman at ilang kalsada. Sa Barangay Carmen, Davao City, nasagip ang 12 individual na trap umano sa isang talon nang biglang lumakas ang agos ng tubig at makaranas ng masamang panahon. 3 naman ang natagpuang patay, 4 pa ang nawawala. 3 barangay naman sa Del Gallego, Camarines Sur ang na-isolate matapos malubog sa baha ang spillway sa Barangay Kinalangan. Nagka-landslide din sa Mauban, Quezon kung saan 2 ang naiulat na nasawi sa Barangay San Lorenzo. Napuruhan umano ang bahay ng mga biktima dahil bukod sa pagguho ng lupa, may natumba ring malaking puno. Nagmistulang ilog naman ang ilang kalsada sa Pagsanhan, Laguna matapos malubog sa baha. Sa bayan ng Santa Cruz, kalbaryo ang halos abot tuhod na baha sa kalsada. Kabilang sa mga naapektuhan ng libing ng isang residente na pati ang paglalagakan ay pinasok na ng tubig. Ayon sa Pag-asa, low pressure area at localized thunderstorms ang nagdulot ng masamang panahon sa maraming lugar sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, unti-unti nang lumalayo pero patuloy pa rin magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ang minomonitor na low pressure area. Huling namataan ng LPA sa layong 475 kilometers kanluran ng San Jose, Occidental Mindoro. Ayon sa Pag-asa, mas bumaba na ngayon ang tsansa nitong maging bagyo. Posibleng bukas ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Bukod sa epekto ng trough extension ng LPA, pwede ring magdulot ng pag-ulan ang easterlies at thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas, may mga kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Luzon, Eastern Visayas at Sulu Archipelago. Pagsapit ng hapon, mas maraming lugar ang uulanin, halos buong bansa na. May malalakas na ulan na posible pa ring magdulot ng baha o landslide. Sa Metro Manila, posible pa ring maulit ang mga pag-ulan lalo na bandang tanghali at hapon. Naglabas din ang Pag-asa ng La Nina Alert. Tumaas sa 70% ang tsansa magkaroon ng La Nina mula Oktubre hanggang Disyembre. Ayon sa Pag-asa, kabilang sa posibleng maging epekto nito ang mas maraming ulan sa malaking bahagi ng bansa at mas mataas na bilang ng mga bagyo. Patuloy na tumutok sa mga susunod na updates. Mabilis na chikan tayo para updated sa Showbiz Happening. Isa ng ganap na book author ang kapuso anchor at documentarist na si Adam Arroyo. Sa Manila International Book Festival, nilaunch ni Adam ang kanyang first ever book na A View from the Ground. Collection ito ng mga kwento at litratong kuha mismo ni Adam. Sa parehong event, inilunsad ni national artist at GMA Entertainment Group Creative Consultant Ricky Lee ang 2 niyang bagong libro na Pinilakang Tabing at Agaw Tingin. Present din sa event ang comedy genius na si Michael V para sa book reading ng libro. Nagkaroon din ng PBB Big Winner Mika Salamanca ng book reading ng kanyang unang libro na Lipad. Mga kapuso, mahigit 4 na buwan nang hindi nakakapasada ang motoristang nakumpiska ang driver's license sa Pasay City noong Mayo. Nabayaran na raw niya ang multa pero hindi maibalik ang kanyang lisensyang nawawala umano. Inaksyonan niya ng inyong Kapuso Action Man. Nakasagi ng motorsiklo ang minamanehong pampasaherong bus ni Celso. Hindi niya tunay na pangalan nitong 1 ng Mayo. Nakasaad yan sa violation receipt na ipinataw sa kanya ng Pasay City Vehicular Traffic Investigation Section. Kinuha ko yung lisensya ko. Pares kaming tinikitan.
nang tutubusin na niya ang kanyang lisensya. Binayaran ko na, hanapin ko lang daw yung Nakasulat na papel. hinanap yung lisensya ko. Wala na daw po. Ilang beses na nagpabalik-balik si Celso sa opisina pero ang kanyang lisensya ay, nawala na. Sabi ng isang pulis, wala talaga. Masakit po kasi walang trabaho. Wala pa akong hanap buhay. Kasi yun lang talaga yung inasahan ko, yung lisensya ko. Walang ibang hiling si Celso lalo't mahigit 4 na buwan na siyang hindi nakakabiyahe. Gusto kong mangyari, makuha yung lisensya ko kung nasaan. Nakausap ng inyong kapuso action man ang hepe ng Pasay City Vehicular Traffic Investigation Section. Wala kasi sa amin na yung lisensya at that time, ma'am, kasi sa amin investigation lang. After nang tinikitan ng tanang investigador natin dito sa office, ma'am, sa LGU na yun. Na-turn over na raw ng opisina ang nakumpiskang lisensya sa Redemption Center ng Luzon. Based doon sa affidavit nila, doon sa personnel nila, ma'am, nabigay sa kanya. Gusto inyo maayos lisensya ko, tapos ngayon, kukunin ko, wala naman. Sumangguni ang inyong kapuso action man sa Land Transportation Office. Ayon sa ahensya, kasama ang kanilang mga enforcer at ng MMDA sa mga pwedeng magkumpiska ng lisensya ng mga motoristang lalabag sa batas trapiko. Pinapayagan lang magkumpiska ng lisensya ang traffic enforcers ng mga lokal na pamahalaan kung sila ay deputized ng LTO. Magsasagawa naman ng kaukulang investigasyon ng LTO hinggil sa nangyari. Sa ngayon ay nabigyan na nila ng panibagong lisensya si Celso. Maraming salamat, ma'am, kasi po makapagtrabaho ulit po ako. Hindi po sa inyo, hindi po ako magkakalisensya. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive Corner, Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Sa kabila ng mga issue sa katiwalian, lalo na po sa mga flood control project, tiwala pa rin ang mga Japanese investor sa gobyerno ng Pilipinas, ayon po yan sa Finance Department. Nakatutok si Nico Wahe. Magandang takbo ng ekonomiya ang ibinida ni Finance Secretary Ralph Recto sa Philippine Economic Briefing sa Osaka, Japan. 5.9% aniyang inilago ng kita sa mga produkto at serbisyo ng bansa o GDP. This is almost double the global growth rate. Our people's lives are improving. The poverty rate is declining. Inflation has gone down. Ipinanghikayat niya ito para patuloy na mamuhunan ng mga Hapon sa Pilipinas. At sa kabila ng mga kontrobersya kaugnay sa korupsyon, lalo sa gitna ng mga anomalya sa flood control projects, sabi ni Recto, tiwala pa rin ng Japanese investors sa gobyerno ng Pilipinas. Sa katunayan, inaasahan na, ang kinausap natin dito karamihan may mga investment na sa Pilipinas at marami sa kanila magdadagdag ng investment sa Pilipinas. So alam na nila yung negosyo sa ating bansa. Mga mag-i-invest sa infrastruktura, renewable energy, digital economy at manufacturing ang ilan sa mga nililigawan ng Pilipinas dito sa Osaka. Pinadali na rin ang pag-i-invest sa Pilipinas ayon naman kay Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan. We have addressed many of their concerns already, like those that have to do with taxes, like their refunds from their entitlement of tax deductions. But they obviously need a more coordinated response from us. And we assured them that the government will take a whole-of-government approach to address their concerns. Ang briefing sa Osaka ay pakikiisa rin sa World Expo 2025, kung saan kabilang sa dinaragsa ang Philippine Pavilion. Umaasa ang bansa na lalo nitong mapauunlad ang turismo sa Pilipinas na ipinagmamalaking isa sa economy driver ng bansa. Ayon sa Department of Tourism, 8.9% ng GDP o 3.6 trillion pesos ang naging kontribusyon nito sa ekonomiya noong 2024. 560 billion pesos din ang naging investments mula sa public at private sector.
Sa mga numerong inilatag, indikasyon daw yan na ang Pilipinas handa sa mga malalaking negosyong mamumuhunan sa bansa. At ayon kay Secretary Ralph Recto, sakali mang mamuhunan ng mga Japanese investors sa atin, nasa right time, right partners at right opportunities daw sila na kumita. Mula rito sa Osaka, Japan, para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Naglabas ng hinaing ang minorya sa Senado laban kay Senate President Tito Soto. Pinunari ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta ang pagtanggi ni Soto na gawing state witness ang mag-asawang Diskaya na pinalaga naman ng Senate President. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Mel, naging mainit na ang sesyon dito sa Senado kanina matapos tila direktang komprontahin ng minorya si bagong talagang Senate President Tito Soto. Dumipensa na rin ang dalawang senador na idinadawit sa mga maanumalyang flood control projects. Unang nang sinasabi nila ay inutos lang po sa akin. Para raw patunayan na walang katotohanan ang aligasyon ni dating Bulacan First District Engineer Bryce Hernandez na tumatanggap umano siya at si Senador Joel Villanueva ng kickback sa mga flood control projects, may handa raw gawin si Senador Jingo Estrada. Ako, I'm open to an investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. And that I'll put that on record. I don't know with Senator Joel. Maybe he will also conform with my idea. Why are we giving so much importance or credence to this person who is a liar, who is the #1 suspect of this corruption, what is happening in our country today? Bakit? Bakit? Meron ba nagproproteksyon sa House of Representatives? Naglabas din ng hinaing ang minorya na nakadirekta mismo kay Senate President Tito Soto dahil tila hindi sila pinoprotektahan ng bagong mayorya. Puna ni Senador Bato de la Rosa, tila nilaglag ni Soto ang minorya sa pagsasabing gumigimik lang sila nang questionin ng minorya ang naunang pagdetain kay Hernandez sa PNP Custodio Center sa halip na ibalik sa Senado. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating tinitik up dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. Ang pahayag na ito ng Senador Bato de la Rosa hindi pinalagpas ng Senate President. I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor and parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives and the request was to retain Hernandez in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? Because Senator Erwin has been... Pero hindi dito tumigil ang debate. Si dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, pinuna rin ang mga pahayag ni Soto sa affidavit ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya at sa pagtanggi niyang pirmahan ang rekomendasyon na gawing state witness ang dalawa. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Diskayas, may suspetsa kami na inedit yung affidavit. Mr. President, ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Yung lamang pong pagsuspetsahan niyo na inedit yung affidavit, paano kayo nagsuspetsa? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetsahan ninyo na maring inedit yung affidavit? Para masagot ang mga tanong, bumaba si Senate President Soto mula sa rostrum. To the rescue din ang ibang miyembro ng mayorya. Kung gagawin silang state witness, kinakailangan buo, hindi edited. And when I refer to edited, sila bilang mga testigo, ine-edit nila. Karamihan ang binanggit ko, opinion ko. Kung ako ini-interview ng media, I always, as far as I'm concerned, tell the truth. Pag ang media kausap mo taong bayan eh. Ganun yun. Kaya iniiwasan ko na hindi ako magsabi ng totoo. Kung opinion ko hiningi, binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is.
Sa huli, pansamantalang sinuspindi ang sesyon para mag-usap-usap ang mga senador tungkol sa pinakaugat ng issue. Ano ba ang kapangyarihan ng Senate President sa mga desisyong pinagbotohan ng buong plenaryo? I believe we have reached a consensus. Mukhang hindi naman po siguro tayo mag-away na yun. No need for a vote with the minority leader and the group. I believe that better coordination na lang po. And we agreed to coordinate better with the minority floor leader. Mel, nandito na sa Senado si dating Bulacan na Engineer Bryce Hernandez at mananatili siya rito hanggang sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa Huwebes tungkol sa mga manumalyang flood control projects. Yan ang latest mula rito sa Senado. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Meet Shala Dismaya, ang newest character ni Michael V sa longest-running gag show na Bubble Gang. Ang katatawanan hatid sa hearing ng Comedy Genius, magkakaroon pa kaya ng part 2? Makichika kay Aubrey Carampel. Please state your full name. Good morning, Your Honor. My name is Mrs. Shala Dismaya. Meet Shala Dismaya, ang panibagong trending na karakter ni Kapuso Comedy Genius Michael V sa longest-running gag show na Bubble Gang. Nagpabahaya ng tawa, hindi lang sa telebisyon, pati sa iba't ibang social media platforms na mayroon ng multi-million views in less than 24 hours. Even before pang lumabas diba? Parang napakatindi nung hype behind it. So parang nakakataba ng puso. So actually it's the show. Kundi naman dahil sa show, parang wala naman akong lugar or channel for this one. Pilit ko mang gawin ng sarili ko sa social media. Iba pa rin pagka yung may tatak Bubble Gang talaga. Pinag-usapan din ang effective na pagganap ni na Matt Lozano as Senator Espada at Betong Sumaya as Senador Marcolecta. Yung Rolls Royce, gusto mo raw dahil may libreng tayo. Huwag ka magsisinungaling, umaming ka. Hindi po totoo yan, Your Honor. What do you mean na hindi totoo? Kitang-kita doon sa interview nyo. Maraming salamat mga kababol na tumutok sila dahil 'di ba sa kabila na marami tayong pinagdadaanan, meron tayong parang ginawa nating medyo light naman, no? Oo. Yung light side. Light side, pero may matinding mensahe para sa mga viewers. May discount po kasi kapag... May kakaiba ring twist ang segment dahil sa tila crossover ng isa pang beloved character from the Bitoy multiverse. Miss Dismaya, hindi ka nagsisinungaling? Hindi po ako nagsisinungaling, Your Honor. Miss Dismaya, galit ka ba? Hindi po ako galit. Dismayado lang. Hiyang-hiya naman ako sa inyo, no? Una, ang napansin ng mga tao, parang si Mr. Asimo raw si yung ginagaya, no? Tapos biglang nag-shift dun sa kamukha ko raw. Yun nga yung napansin ko nung una, na parang kahawi ko talaga. Tapos nung nakikita ko sa sa mga comments yung na-mention palagi si Mr. Asimo, sabi ko pagsamahin ko na lang kaya. Parang pwede naman. So mukhang nag-work naman for them. Sabi ng netizens, pagdating sa satire and parody, Michael V always delivers. Tila nostalgic pa ito para sa netizens dahil naalala nila ang mga dating karakter ni Bitoy sa kanyang parodies. Ang tanong ngayon ng sambayan ng kababol, kailan kaya ang next hearing? Eto, antayin natin. Tignan natin kung gaano kalala yung magiging mga akusasyon dito kay Shala Dismaya. At pagka meron naman, siguradong hindi kayo madidismaya. Magkakaroon naman ng part 2 yan. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Magfa-file ng ethics complaint ang ilang mababatas laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Para yan sa umano'y iba't ibang misbehavior o hindi tamang pag-aasal, kabilang ang pagkanta habang nagsesesyon ang Kamara at pangangampanya umano para maging House Speaker. Nakatutok si Mark Salazar. Habang nagsesesyon ng Kamara kanina, nag-iikot sa floor si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Nag-post din siya habang kumakanta at nagbitiw ng batiko sa Kamara. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow.
magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Bukod dito, pinasok daw ni Barzaga ang opisina ni House Majority Leader at Presidential Son na si Congressman Sandro Marcos. Dalawa pang bagay. Kanina, tanghali, pumasok siya sa opisina ng Majority Leader. Sinara niya yung pintuan, tapos sabi niya, everybody sit down. No? I want to tell you about my plans for what to do with Congress, sabi niya. I'm running for Speaker, sabi niya. No? Tapos lumapit siya sabi niya, ikaw, sabi niya, if you will join me, I will make you Deputy Speaker. Sabi ni Deputy Speaker Ronaldo Puno, ang pag-iikot ni Barzaga sa floor kanina ay pangangampanya para maging Speaker. Pero wala naman daw sumiseryoso sa kanya. Bago ito, binatikos ni Barzaga si Speaker Martin Romualdez na siyang dapat daw unang imbestigahan sa flood control projects. Ipinakita rin ni Puno ang mga dating post ni Barzaga na umano'y may kalaswaan na paglabag daw sa Code of Conduct ng House of Representatives maging sa RA 6713 o Code of Conduct for Public Officials. Sawa na ako sa yung magawain ba yan ng matinong congressman? May mga post din daw si Barzaga na tila nag-uudyok na sunugin ang gusali ng Kamara. Inciting to sedition daw ito, sabi ng NUP. Kaya naman sabi ni Puno, sasampahan nila ng ethics complaint si Barzaga dahil sa kanyang mga misbehavior. Si Barzaga ay dating kapartido ni Puno sa National Unity Party bago ito nagbitiw sa partido kamakailan. Kumbaga, he is not well. Alam mo yun, and I think everybody is seeing that. Pero tinanong si Puno, kung ganito ang kondisyon ni Barzaga, bakit dinala ng NUP si Barzaga noong eleksyon at inupo pa bilang Assistant Majority Leader? Ang tatay ni Congressman Kiko Barzaga is the former Congressman PD Barzaga, Elpidio Barzaga. Kasama ko na nag-umpisa ng NUP. Mataas ang aming paggalang sa kanya. Mismo si Mayor Jenny, parang pinapayuhan na kami, no? Na medyo, alam niyo yung anak ko nandyan, pero wag niyo masyadong bigyan ng assignment sa Congress kasi mahirap i-control yan. Hindi naman daw hinihingi ng NUP ang expulsion ni Barzaga, pero dapat daw may disiplina at magkaroon ng standards of behavior para sa mga congressman. Sa Miyerkules nila isasampa ang ethics complaint. Hindi pa sumasagot si Barzaga tungkol dito, pero sa isang post, sabi niya, nagkakamali daw si Puno dahil siya raw ay nananawagan para sa kapayapaan. Aniya, detached o kalas daw sa ordinaryong tao si Puno, kaya hindi niya alam ang mga gagawin ng isang umano'y inaaping mamamayan para makuha ang hustisya. Patuloy naming sinisikap na makuha ang panig ni Barzaga. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.